Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update patungkol sa ating monitor na si Tropical Depression Bashang with international name na Peña as of 5 p.m. araw po ng Biyernes. Huling namataan ng bagyong Bashang kanina pong alas 4 ng hapon sa vicinity ng bayan ng Dawis po dito sa may southwestern Bohol. Taglay nito ang hangin na 55 km per hour pa rin malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 km per hour. At kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 15 km per hour. So base sa ating latest satellite animation, magdadala pa rin ang bagyong Bashang ng mga malalakas na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Visayas, Central Visayas, Negros Island Region and Western Visayas. Kalat-kalat din yung mga pag-ulan dito sa paligid po ng bagyo. Kabilang na dyan ang Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, maging ang mga rehiyon po ng Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. So mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So patuloy yung mga issuance po natin ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Mindanao, itong Caraga Region pababa, we're expecting improved weather conditions. Bahagyang maulap ang kalangitan at minsan na lamang yung mga pulupulong mga pag-ulan. Habang dito naman sa may Northern and Central Luzon, we're seeing na bahagyang maulap pa rin ang kalangitan. Minsan kumukulimlim yan po ay dahil lamang sa amihan or northeast monsoon at magdadala pa rin po ng may kalamigang panahon lalo na po sa madaling araw. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang panibagong weather disturbance na mabubuo bilang bagyo sa susunod na 7 araw. Ito naman po nakikita nyong mapa ay yung observed rainfall po, no? Rainfall map po simula po kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga. Pinakamataas, karamihan po dito sa may parting Mindanao, no? Number 1 po, Surigao City, Surigao del Norte, nakapagtala po tayo ng 232.3 millimeters in a 24-hour period ng mga pag-ulan. Kumpara po sa kanyang normal na ulan sa buwan ng Pebrero, 50% na po agad yon. So ibig sabihin, yung paulan sa loob ng 24 oras is equivalent po siya sa kalahating buwan ng Pebrero for Surigao City. Number 2 naman, Lagindingan, Misamis Oriental, nakapagtala po tayo ng 132.7 millimeters which is sobra-sobra pa po dun sa kanyang normal na rainfall na 85 millimeters which is over 150% po, no? Nasa isa't kalahating buwan na ulan na yung binagsak sa loob lamang ng 24 oras. Number 3, Butuan City, Agusan del Norte with 127.8 millimeters. Number 4, Malaybalay, Bukidnon with 73.6. Pareho pong humigit sa 50% na normal rainfall for the month of February. Number 5 naman sa may Maasin, Southern Leyte with 64.2 millimeters, nasa 1/3 po sa loob lamang ng isang buwan or 1/3 ng buwan sa loob ng 24 oras ibinagsak yung ganun karaming mga pag-ulan. Base naman po sa latest track na Pag-asa, maaari pong in the next 12 hours ay malusaw or humina pa itong Tropical Depression Bashang as a low pressure area. Inaasahan po sa mga susunod na oras, magkakaroon pa ito ng mga landfalls po dito sa may Central Visayas and Negros Island Region. First landfall po niya is kagabi, 11:50 p.m. sa may Bayabas, Surigao del Sur. Sinundan sa Hagna, Bohol kaninang tanghali at 11 a.m. At pangatlong landfall naman sa may Dawis, Bohol, kanina namang alas 4 po ng hapon. So posibleng magkaroon pa tayo ng susunod na landfall dito sa may Southern Cebu at dito rin sa may Negros Oriental. Hanggang sa lumabas po itong si Bagyong Bashang dito sa may Panay Gulf sa timog ng Panay Island. Pagsapit po bukas ng madaling araw as a low pressure area. So nakakontribute sa paghina nitong si Bagyong Bashang yung landfalls po niya, especially dito sa may parting Surigao Province, sa may Caraga Region, na sinundan pa ng multiple landfalls pa dito sa may Central Visayas and Negros Island Region. Sa ngayon po, dahil siya ay tropical depression, meron pa rin tayong wind signal number 1 sa maraming lugar pa rin po sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Signal number 1 sa may southern portion of Occidental Mindoro, southern portion of Oriental Mindoro, gayon din sa Romblon, Northern Palawan, kabilang ng Calamian, Cuyo, and Cagayan Silo Islands. Signal number 1 din sa may southern portion of Masbate, southern portion of Samar, southern portion of Eastern Samar, gayon din sa Biliran, Leyte at Southern Leyte. Signal number 1 din po sa may Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental at Negros Occidental. Signal number 1 din po dito pa rin sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. At signal number 1 sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Camiguin,
Misamis Oriental, northern portion of Misamis Occidental, at eastern portion of Zamboanga del Norte. So in the next few hours, patuloy pa rin yung mga pabugso-bugsong hangin, direktang epekto nitong si Bagyong Bashang. Aasahan din po natin yung pabugso-bugsong hangin dahil naman doon sa outer bands nitong si Bagyong Bashang plus yung northeast monsoon over Batanes, northern Cagayan, Metro Manila, gayon din ang natitirang bahagi po ng Southern Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Davao del Sur, and Davao Oriental, asahan pa rin ang gusty conditions. Pagdating na po naman sa mga pag-ulan, mas kakaunting lugar na lamang po yung magkakaroon ng mga panganib ng mga pag-ulan sa susunod na 24 oras, pero posible pa rin umabot between 100 to 200 millimeters hanggang bukas ng hapon ang mga pag-ulan sa Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Habang 50 to 100 millimeters naman po sa susunod na 24 oras over Palawan, Aklan, Capiz, Negros Oriental, Cebu, Bohol at Siquijor. Yan po ay direktang epekto nitong si Bagyong Bashang habang tinatawid po niya ang Cebu at Negros Oriental. Mataas ang tsansa na magtataas po tayo dito ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisory sa mga susunod na oras at nandyan pa rin po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kahit sabihin natin na humihina ang Bagyong Bashang. Pagsapit naman po bukas ng hapon kung saan maaaring low pressure area na lamang itong si Bagyong Bashang at tumatawid ng Northern Palawan, posible pa rin yung 50 to 100 millimeters sa dami ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, habang yung shear line magbabalik po simula po bukas posible magkaroon ng significant na mga pag-ulan dahil sa shear line naman over Quezon Province, Camarines Norte, Marinduque, and Oriental Mindoro. Bukas, that's araw po ng Sabado, February 7, meron na po tayong aasahang kalat-kalat na mga pag-ulan, mga light to moderate rains, mga thunderstorms dahil sa shear line over Metro Manila, gayon din ang Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, and Bicol region. So basically, Metro Manila and Southern Luzon po bukas, asahan po ang maulang panahon, magbaon po ng payong kung lalabas ang bahay, habang improved weather conditions naman or paminsan-minsan na lamang po yung mga pag-ulan sa hapon dito sa may Eastern Visayas, maging sa malaking bahagi ng Mindanao. At sa dakong Northern and Central Luzon, asahan pa rin po ang malamig na Northeast Monsoon, magdadala lamang ng mga pulupulong pag-ambon sa Cordillera and Cagayan Valley at maliit ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region. Bukas po yan. Pagsapit naman po ng linggo, bukod dito sa mga nakikita natin na kulay dilaw na magiging maulan ng panahon, Metro Manila, pagsapit po ng linggo, magiging maulan pa rin po. Asahan yung mga kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms. Gayun din sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa at ng Bicol Region. Yan po lahat ay dahil sa shear line. Yung shear line, ito yung linyang banggaan po ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Habang pagsapit po ng Lunes, Sunday to Monday, ito yung mga pinaka-uulan ng lugar ng mga 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Habang asahan din po yung mga pag-ulan in other areas pa of Southern Luzon. Itong Oriental Marinduque, Romblon at natitirang bahagi ng Kabikulan. Asahan po yung kalat-kalat ng mga pag-ulan and thunderstorms na maaaring mag-cause na po ng mga baha at landslides, knowing na ilang araw na po na uulanin ng ating mga kababayan dito sa may Southern Luzon. Pagdating naman po sa gale warning or babala sa mga delikadong alon, wala naman tayong nakataas na po sa ngayon dahil sa patuloy na paghina ng bagyo. Gayunpaman, magiging medyo maalon pa rin po, lalo na kapag umuulan at may mga thunderstorms dito sa bandang inland, sa may Western Visayas, sa baybayin ng Negros Island at Central Visayas, posible po ang 2.5 hanggang 4 na metro na siyang delikado pa rin po sa ating mga kababayan na nangingisda at sa mga may maliliit na sasakyang pandagat. Itong mga nakapaligid po sa bagyo, sa paligid po ng Visayas, Mindanao, Palawan, asahan din po medyo maalon din po umaakyat sa hanggang 3 metro kapag meron tayong mga thunderstorms. Gayun din sa may extreme Northern Luzon sa susunod po na 24 oras, habang katamtaman lamang po banayad naman kung minsan kalahati hanggang 1.5 metro naman over the seacoast or the seaboards rather of Northern and Central Luzon. Then bukas po ng hapon, posibleng magbalik muli ang northeast monsoon natin or amihan, magdadala muli ng panibagong bugso at maalong karagatan dito sa may Northern Luzon. Simula po yan bukas ng hapon at magpapatuloy po yan hanggang early next week. At wala na tayong babala sa ngayon regarding po sa storm surge or daluyong. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ang susunod na update natin ay mamayang 8:00 ng gabi. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo at happy weekend.